Oh, Nelson, stop. Stop! Noong April 2, 2023, isang 21 years old na prankster na si Tanner Cook ang nagvi-video sa Dallas Town Center para sa kanyang channel. Maayos naman ang lahat, hanggang sa lumampas siya sa limitasyon at nauwi sa pamamaril. Narito ang ilan sa mga YouTubers na nakitil habang nagfi-filming. Pero bago tayo magsimula, kung bago ka pa lamang sa aming channel, mag-subscribe ka na para naman lagi kang updated sa mga ganitong uri ng video. Pedro Ruiz III. Noong June 26, 2017, si Pedro Ruiz kasama ang kanyang matagal ng kasintahan ay nagplano ng isang video na tinawag niyang pinakadelikadong video kailanman. Ang ideya ni Pedro, papuputukan siya ng kanyang girlfriend sa malapitan habang ang tanging proteksyon niya ay isang makapal na libro. Umaasa siyang magva-viral ito sa kanyang channel na Damnit Boy. Pero ang sobrang paghahangad niya ng kasikatan ang naging dahilan ng kanyang kamatayan. Nabaril siya ng sariling girlfriend sa kanilang maling pagtatangka na sumikat. Ipinanganak si Pedro noong April 21, 1996 sa isang mahirap na pamilya. Lumaki siya sa magulong buhay, puno ng hirap at pagsubok. Para bang ngumiti ang tadhana sa kanya nang makilala niya si Mona Lisa Perez na may sarili ring YouTube channel kung saan ibinabahagi niya ang kanyang pang-araw-araw na buhay. Nang mabuntis si Mona Lisa, nagsimula rin si Pedro ng sarili niyang channel at gumawa sila ng content bilang magkasintahan. Inilarawan ni Pedro ang sarili niya bilang medyo kakaiba at mahilig sa adrenaline, yung pakiramdam na parang malapit ka na sa kamatayan. Sa mismong araw ng kanyang pagkamatay, habang nire-record ang video, tila nahulaan na ni Pedro ang mangyayari. Ang plano niya, papuputukan siya sa dibdib ni Mona Lisa mula sa malapitan habang ang proteksyon lang niya ay isang napakakapal na libro, isang eksperimento na nasubukan na raw niya dati. Kumpiyansa siya na gagana ito, basta't tatama sa libro ang bala, pero si Mona Lisa, tutol sa simula. Matagal silang nagtalo tungkol dito, umabot pa ng 1 buwan bago siya pumayag sa huli. Bago gawin ang stunt, nag-post pa si Mona Lisa sa Twitter na si Pedro ang utak sa likod ng baliw na ideyang ito, parang paraan na rin para linisin ang sarili niya. Noong June 26, 2017, isinagawa nila ang plano gamit ang isang .50 caliber Desert Eagle at isang encyclopedia. Hawak ni Pedro ang libro sa kanyang dibdib habang si Mona Lisa naman ang magpapaputok. Habang naghahanda, ramdam ni Pedro ang kumpiyansa. Sigurado siyang hindi tatagos ang bala sa libro. Ang tanging iniisip niya, huwag lang pumalya si Mona Lisa sa pagtama. Pinanood ito ng kanilang anak at halos 30 katao. Pero sa isang iglap, naging trahedya ang lahat. Tumagos ang bala sa libro at diretsong pumasok sa dibdib ni Pedro. Agad tumawag ng 911 si Mona Lisa nang ma-realize ang nangyari, pero huli na ang lahat. Nakitil si Pedro habang dinadala sa ospital sakay ng helicopter. Noong March 2018, umamin siya sa kasong second-degree manslaughter. Nakulong siya ng 6 na buwan, pinagbawalan ng magkaroon ng sandata habang buhay, at hindi na rin pinayagang kumita mula sa kasong ito. Pagkalipas ng 10 buwan, nagpatupad ang YouTube ng pagbabawal sa mga delikadong prank videos. Ang mismong video ng insidente ay itinuturing na ngayong lost media. Ipinakita ng pangyayaring ito kung gaano ka-reckless, kalungkot, at sa totoo lang, katindi ang stunt na ito at kung hanggang saan ang kayang gawin ng tao para lang sa kasikatan. Albert Dearlund. Noong July 28, 2021, ang isang pagkakataong dapat sanay maging isa sa pinakamagandang experience sa buhay ay nauwi sa trahedya. Ang Danish YouTuber na si Albert Dearlund ay nahulog mula sa mahigit 6 na raang talampakan, isang pagbagsak na kumitil sa kanyang buhay. Ipinanganak noong Setyembre 15, 1998 sa Denmark, lumaki si Albert sa isang simpleng pamilya. Bata pa lang, pangarap na niyang libutin ang mundo, makakita ng iba't ibang lugar, makaranas ng iba't ibang kultura, at makakilala ng iba't ibang tao. May likas na talento siya sa entertainment at creativity. Noong February 2016, sa edad na 18, nagsimula siyang sumikat sa YouTube sa pamamagitan ng kanyang mga comedic sketches at music videos. Pero tuluyan siyang nakilala noong 2018 nang ilunsad niya ang kanyang comedy series na Albert, isang kwento tungkol sa pagsubok na kumita bilang isang YouTuber. Dahil dito, nanalo siya ng Blockbuster Audience Award sa Danish Film Awards noong 2019.
Hindi nagtagal, lumubo ang kanyang audience, mahigit 224,000 followers sa Instagram at 170,000 subscribers sa YouTube. Marami sa kanyang videos ang umabot ng milyon-milyong views at ang bawat content niya ay pinapanood ng milyon. Naglabas pa siya ng mga kantang tulad ng Emoji, Ola at Summer na agad naging patok. Sa edad na 22, tila nasa rurok na siya ng tagumpay hanggang sa dumating ang trahedya. Noong summer ng 2021, nagpunta si Albert kasama ang kanyang mga kaibigan sa isang bundok sa Italian Alps. Hindi lang ito simpleng bakasyon, gusto niyang ipakita sa kanyang viewers ang ganda ng tanawin mula sa tuktok. Habang umaakyat, tuloy-tuloy ang pagre-record niya. Parang dinadala niya ang kanyang audience sa bawat hakbang. Pero sa isang iglap siya ay nadulas at bumagsak ng mahigit 650 talampakan. Agad tumawag ng emergency services ang kanyang mga kaibigan, pero dahil sa hirap ng terrain, nahirapan silang matukoy ang eksaktong lokasyon niya. Nang makita siya ng rescue helicopter, huli na ang lahat. Idineklara siyang kitil sa mismong lugar. Nang kumalat ang balita, bumuhos ang lungkot mula sa kanyang fans at mga kaibigan. At naglabas ng babala ang mga autoridad na huwag isugal ang buhay para sa content dahil minsan hindi na ito mababawi. Grant Thompson, noong July 30, 2019 matapos ang matagal na paghahanap, natagpuan ang katawan ni Grant Thompson kasama ang kanyang recording device. Ayon sa ulat, nakitil siya sa isang paragliding accident, isang activity na mukhang masaya at exciting pero nauwi sa trahedya. Ipinanganak noong Nobyembre 1976 sa Canada, lumaki si Grant sa pamilyang pinahahalagahan ang creativity at innovation. Pinili niyang tahakin ang landas ng engineering at kalaunan ay nagtraining bilang piloto. Matapos ang 11 taon bilang airline pilot, sinubukan niya ang real estate at naging semi-retired noong 2010. Dito nagsimula ang tunay niyang pagsikat. Itinatag niya ang kanyang YouTube channel na The King of Random na umabot sa mahigit 11 milyong subscribers at bilyon-bilyong views. Ang channel niya ay puno ng iba't ibang content, life hacks, eksperimento, cool stunts, at kung ano-ano pang random projects. Mula sa liquid nitrogen experiments hanggang woodworking, halos lahat ginawa niya. Pero noong July 29, 2019, dumating ang trahedya. Nakakuha ng emergency call ang Washington County Sheriff's Office sa Utah mula sa pamilya ni Grant, isang paraglider na hindi pa bumabalik. Ayon sa kanila, dapat ay nakalapag na siya isang oras na ang nakalipas pero hindi na siya makontak. Agad nagsimula ang malawakang search operation. Sa tulong ng GPS signal mula sa kanyang cellphone, natukoy ng rescuers ang posibleng lokasyon. Nang marating ng helicopter ang lugar, nakita nila ang katawan ni Grant at sa kasamaang palad, idineklara siyang wala na matapos ang pagbagsak. Narecover din sa lugar ang kanyang paragliding equipment at ang recording device. Sinuri ng mga autoridad ang footage para malaman ang sanhi ng aksidente, pero hindi na ito inilabas sa publiko para sa malinaw na dahilan. Ayon sa mga investigasyon, napunta si Grant Thompson sa isang malakas na updraft habang nagpaparaglide, isang biglaang pag-angat ng hangin na mabilis ding nagdulot ng pagkawala ng altitude. Sa loob lang ng ilang segundo, nawalan siya ng kontrol. Matapos ang trahedya, ibinahagi ng kanyang mga kasamahan sa The King of Random ang kanilang matinding lungkot at pagkabigla. Bilang pag-alala, nagtatag sila ng Grant Thompson Memorial Outward Bound Scholarship, isang paraan para ipagpatuloy ang kanyang legacy. Timothy Wilkes. Noong February 4, 2021, si Timothy at ang kanyang kaibigan ay pumunta sa isang urban air trampoline park sa isang suburb ng Nashville para mag-film ng prank video. Isang simpleng biro na nauwi sa trahedya. Ipinanganak noong June 2000, si Timothy ay malapit sa kanyang pamilya at lumaki sa pangangalaga ng kanyang lola na si Shirley Barry. Ayon sa kanya, hindi raw niya nabanggit kailanman ang kagustuhang sumikat sa YouTube. Pero tulad ng marami, sumabay siya sa uso at ang pinili niyang content, pranks. Ang problema, hindi basta-basta prank ang ginagawa niya. Mas gusto niya ang mga extreme na biro, yung talagang delikado, basta lang makakuha ng views. Kahit labag na ito sa patakaran ng YouTube, hindi siya tumigil. Noong araw na yon, nagplano sila ng tinatawag na fake robbery prank. Lalapitan nila ang mga tao,
mag-aastang kriminal at tatakutin ang mga ito hanggang sa mapikon o matakot bago nila sabihing prank lang. Sa simula, maayos ang takbo hanggang sa maling tao ang kanilang napili. Ang mga lalaking nilapitan nila ay may dalang baril at kutsilyo. Paglapit ni na Timothy, agad silang nag-ingay at sumigaw, "Nasaan ang pera?" Ilang segundo lang ang lumipas. Isang lalaki na nagngangalang David Starnes Jr. ang bumunot ng sandata at inatake si Timothy sa ulo. Dito siya agad nawalan ng buhay at nakatakas ang kanyang kaibigan. Nang dumating ang mga autoridad sa lugar, iginiit ni Starnes na self-defense ang kanyang ginawa. Ayon sa kanya, hindi niya alam na prank lamang pala iyon. Sa likod nito, nakatayo lang ang kaibigan ni Timothy na patuloy na nagfi-film at hindi rin nasaktan. Nagpatuloy ang investigasyon ng pulisya, ngunit sa huli, walang kasong isinampa laban sa taong umatake kay Timothy. Isang pangyayaring nag-iwan ng matinding aral na hindi mo kontrolado kung paano iintindihin ng ibang tao ang biro, lalo na kung delikado ang sitwasyon, at isang paalala rin sa mga magulang na mahalagang alam nila kung ano ang ginagawa ng kanilang mga anak online at kung anong klaseng content ang kanilang pinapasok. Tor Eckhoff, Apetor. Noong November 27, 2021, nag-post siya ng video na kalaunan ay magiging huli niya na pinamagatang "I'm not dead, I'm 57 today." Sa video na yon, makikita siyang gumagawa ng daredevil walk at iba't ibang stunts sa yelo sa Jacob's Dam sa Corbu, Norway. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya roon ay magdadala sa kanyang trahedya. Si Apator or Tor Eckhoff sa tunay na buhay ay isang YouTuber at factory worker mula Norway. Ipinanganak noong November 22, 1964, kilala siya sa kanyang mga video ng paglalakbay, kalikasan at kakaibang adventures sa malamig na lugar ng Norway. Mahilig siyang mag-share ng clips ng wildlife, scenic views, road trips, at pati na rin ang kanyang mga eksperimento sa paglalakad sa manipis na yelo at paglangoy sa nagyeyelong tubig. Minahal siya ng mahigit 1.2 million subscribers dahil sa kanyang pagiging totoo, nakakatawa at walang takot sa kamera. Noong araw ng kanyang kaarawan, nagsimula siya gaya ng dati, tumakbo sa snow, naka-underwear, isang bagay na normal na sa kanyang viewers. Pero hindi siya tumigil doon. Gumamit siya ng sledgehammer para basagin ang yelo ng isang lawa at gumawa ng sarili niyang ice pool para lang makalangoy. Ngunit may isang malaking problema, hindi agad nagyelo muli ang gilid ng butas na ginawa niya. Habang sinusubukan niyang umahon, paulit-ulit na nababasag ang yelo sa ilalim ng kanyang mga kamay. Hindi nito kayang suportahan ang kanyang bigat, kaya lalo lang lumalaki ang butas. At habang nangyayari ito, lahat ay nakarecord. Narinig ng mga tao sa paligid ang kanyang sigaw at agad siyang sinakluluhan. Dinala siya sa ospital, ngunit dahil matagal siyang nasa ilalim ng malamig na tubig, hindi na siya nailigtas. Kinabukasan, siya ay nawalan ng buhay. Greg Plitt. Noong January 2015, si Greg ay sumabak sa isa na namang adrenaline-filled na proyekto para sa kanyang video, isang shoot na magpapakita ng kanyang physical limits. Pero ang araw na iyon ay nauwi sa trahedya na walang sino man ang inaasahan. Ipinanganak noong November 3, 1977, si Greg ay isang elite athlete, mahilig sa football, wrestling at golf. Bata pa lang, halata na ang kanyang competitive spirit. Dahil sa kanyang lakas at fearless attitude, tinawag siya ng kanyang mga kaibigan na Superman. Gamit ang social media, lalo siyang sumikat. May YouTube channel siya na umabot sa mahigit 175,000 subscribers kung saan ibinabahagi niya ang training, motivation at life lessons. Lumabas din siya sa ilang TV shows at pelikula tulad ng Days of Our Lives, Mystery Millionaire at The Good Shepherd, kasama ang mga Hollywood stars tulad nina Robert De Niro at Christian Bale. Si Greg ay isang powerhouse, military officer, athlete, model, actor, at influencer. Pero sa kabila ng lahat ng tagumpay na ito, dumating ang isang sandali na magtatapos sa lahat. Habang nagpi-film siya ng isang self-produced energy drink commercial sa rails ng tren, abala siya sa pagkuha ng perfect shot. Hindi niya namalayan ang paparating na tren at ang malakas na busina nito ang huling babala na kanyang maririnig. Sa huli, nagdesisyon si Greg na subukang takbuhin ang tren para makuha ang perfect shot. Kahit alam niyang delikado, tinulak niya ang sarili na abutin ang bilis ng paparating na tren. Pero kahit gaano kalakas ang kanyang katawan at determinasyon, hindi niya ito naabutan. Sa isang iglap, siya ay tinamaan ng southbound Metrolink commuter train at agad na nakitil.
Ang buong insidente ay nakuhanan pa ng onboard camera sa loob ng tren. Ayon sa investigasyon ng pulisya, maaaring inakala ni Greg na ang tren ay nasa katabing railway, hindi ang mismong railway na kanyang tinatakbuhan. Sa huling sandali, maaaring sinubukan pa niyang tumakbo para makaiwas, pero huli na ang lahat. Nawalan siya ng kontrol at nawala sa frame. Tinanggal ng mga autoridad ang posibilidad na ito ay pagkitil sa sarili. Sa halip, tiningnan nila ito bilang isang trahedyang nangyari habang nasa gitna ng filming sa isang restricted area ng walang permit. Maraming saksi ang nagsabing narinig nila ang malakas na busina ng tren habang nakatayo pa rin si Greg sa railway. Nang kumalat ang balita, nagluksa ang kanyang pamilya at fans. Isang buhay na puno ng lakas, disiplina at inspirasyon na biglang natigil sa isang iglap. Jacob Cockle. Jacob was sucked into the current and drowned at the depths of the fierce tides and unforgiving waters. Noong Mayo 2013, isang English daredevil ang nagpasya na sumubok ng isang bagay na kakaiba, ang sumisid sa isang malakas na whirlpool. Para sa ibang tao, ito ay kamatayan. Pero para kay Jacob, isa lang itong karaniwang challenge. Ipinanganak noong March 2, 1985 sa Penzance, Cornwall, England. Si Jacob ay bunsong anak sa 4 na magkakapatid. Lumaki siya malapit sa dagat, sa mga puting buhangin at alon na naging parte ng kanyang kabataan. Sa edad na 10, na-diagnose siya ng dyslexia kaya nahirapan siya sa pag-aaral. Habang tumatanda, mas pinili niyang laging nasa tabing dagat kasama ang kanyang mga kaibigan kaysa sa classroom. Doon siya natutong lumangoy ng mahusay at doon din nagsimula ang kanyang pagmamahal sa extreme water adventures. Kalaunan, gumawa siya ng YouTube videos na nagpapakita ng kanyang mga underwater stunts at surfing clips na umabot sa milyon-milyong views. Para sa kanya, ang tubig ang kanyang mundo. Noong May 2013, nagtungo siya sa Carupul sa estuary ng River Hale sa Cornwall. Kasama niya ang kanyang kaibigan na si David Rain na 70 taong gulang. May babala sa lugar, do not swim, pero hindi siya natinag. Kumpiyansa siya sa sarili niyang kakayahan bilang swimmer, lalo na at dati na siyang nagbibigay ng tips online kung paano harapin ang malalakas na alon. Pero sa araw na iyon, hindi sapat ang anumang kaalaman. Suot ang isang horse mask bilang bahagi ng kanyang comedic style, tumalon si Jacob sa whirlpool para i-record ito mula sa loob. Sa unang segundo, agad siyang hinila ng malakas na agos at itinulak palabas. Ngunit sa kabila ng panganib, tumatawa pa siya. Parang isang laro lamang ang lahat. Unti-unti siyang lumalapit sa gitna ng whirlpool hanggang sa muli siyang sumisid at tuluyang nilamon ng malakas na agos sa ilalim ng tubig. Sa kabutihang palad, nakalabas siya sa kabilang dulo ng whirlpool kung saan agad siyang hinatak palabas ng kanyang kaibigan habang may tumawag ng emergency. Dinala siya sa Royal Cornwall Hospital. Pero sa kabila ng lahat ng pagsisikap ng mga doktor, si Jacob Cockle ay binawian ng buhay. Iba-iba ang pananaw ng mga tao sa kanyang nangyari. Ayon sa ilang kapwa divers, ang kanyang tapang ay nagmula sa kanyang wetsuit. Iniisip niyang kaya nitong labanan ang lakas ng agos. Pero sa araw na iyon, hindi sapat ang kahit anong kagamitan o tapang. James Tobey. Noong February 15, 2012, naisip ni James ang isang ideya na kalaunan ay magbibigay sa kanya ng maliit ngunit tapat na audience. Gumawa siya ng YouTube channel na tinawag na Stop the Hobo na umabot sa halos 11,000 subscribers, mga taong sumusubaybay sa kanyang mga biyahe habang sumasakay siya sa mga tren sa iba't ibang bahagi ng United States. Kapag hindi dumadaan ang tren sa oras na gusto niya, siya raw ay nagiging hindi mapakali. Parang masyadong sabik sa susunod na adventure. Ipinanganak noong June 12, 1980 sa Estados Unidos, lumaki si James na adventurous at mahilig maglakbay. Dahil sa mga financial struggles na kalaunan ay nagdulot ng kanyang pagiging homeless, napilitan siyang sumabay sa buhay ng train hopping, isang delikadong paraan ng paglalakbay habang kinukunan niya ito para sa kanyang channel. Sa kabila nito, naaalala siya ng marami bilang isang taong may kakaibang charm, mahilig magpatawa, matalas ang humor, at may malalim na pagmamahal sa pagiging malaya. May talento rin siya sa piano at isang personalidad na hindi madaling kalimutan ng mga nakapanood sa kanya. Pero noong November 2017, habang nagfi-film siya ng isa na namang train hopping scene, naganap ang trahedya. Ayon sa ulat, nasabit ang kanyang bag sa isang Amtrak train, dahilan para siya ay matangay.
May ibang ulat din na nagsasabing maaaring nahulog siya mula sa isang tulay habang nakaangkla sa tren. Nangyari ito sa Baltimore area at kalaunan ay narecover ng mga awtoridad ang kanyang katawan. Ang insidenteng ito ay muling nagbigay diin sa matinding panganib ng paglabag sa railway property, isang bagay na madalas minamaliit ng publiko, lalo na ng mga gumagawa ng content. Sa edad na 33, pumanaw si James noong November 9, 2017. Tanner Cook. Business 1000. Stop. Hey, Jake, I've been thinking about my twin. Stop! Noong April 2, 2023, ang 21 years old na prankster na si Tanner Cook ay kumukuha ng video sa Dallas Town Center para sa kanyang YouTube channel. Maayos ang simula ng shoot hanggang sa isang prank ang nauwi sa pag-atake. Si Tanner ay ipinanganak noong 2002 sa isang maliit na bayan sa Kansas. Lumaki siya sa ilalim ng pangangalaga ng kanyang single mother at ayon sa ulat, nakaranas siya ng depresyon at anxiety habang lumalaki kasama ang komplikadong relasyon sa kanyang ama. Sinimulan niya ang kanyang YouTube journey noong 2021. Sa simula, mabagal ang paglago ng kanyang channel pero kalaunan ay nakahanap siya ng formula na nakakuha ng atensyon ng viewers. Ang kanyang channel na Classified Goons ay umabot sa mahigit 60,000 subscribers. Ang content niya ay kadalasang extreme pranks, mula sa pananakot sa mga tao hanggang sa mga nakakailang na social experiments. Dahil dito, nakaranas siya ng ilang beses na pakikipag-ugnayan sa pulisya at napapaalis pa sa ilang establishmento. Ayon sa mga ulat, kumikita siya ng ilang libong dolyar kada buwan at para sa kanya, sulit ito sa kabila ng mga reklamo ng publiko, ngunit hindi lahat ay natuwa sa kanyang mga ginagawa. May ilang insidente kung saan na trauma ang mga hindi sinasadyang nabiktima ng kanyang pranks. Sa isang pagkakataon, tinakot niya ang isang babae sa Target sa pamamagitan ng peking stalking prank na nagdulot ng matinding takot at galit. Noong araw ng insidente, si Tanner at ang kanyang kaibigan ay gumagawa ng prank kung saan lalapitan nila ang mga tao gamit ang translator app na parang mga banyagang may kakaibang sinasabi. Nilapitan nila ang isang DoorDash driver na si Alan Coley, 31 years old, habang kumukuha ito ng order sa Leesburg, Virginia. Dahil sa sunod-sunod na ulat ng krimen laban sa delivery drivers, agad na natakot si Alan. Ayon sa kanya, mukhang agresibo at malamig ang ekspresyon ng dalawa habang inilalapit ang phone sa kanyang mukha. Sa ilang segundo lamang, lumala ang sitwasyon. Patuloy na umuulit ang translator audio sa phone habang papalapit sina Tanner at ang kanyang kaibigan. Habang nangyayari ito, nagsimulang umatras si Alan Coley at paulit-ulit na sinasabing tumigil sila ng hindi bababa sa 3 beses. Pero patuloy pa rin ang dalawa sa paglapit, inilalapit ang phone sa kanyang mukha hanggang sa halos tumama na ito sa kanya. Sa huling pagtatangka na makalayo sa sitwasyon, tinangkang itulak ni Alan ang phone mula sa kanilang kamay. Ngunit sa loob lang ng humigit kumulang 20 segundo, mula simula hanggang dulo ng insidente, isang putok ang bumasag sa lahat. Inatake ni Alan si Tanner sa tiyan sa malapitan. Agad na tinawag ang 911 at dumating ang mga pulis sa pinangyarihan. Si Alan ay agad na inaresto, habang si Tanner naman ay natagpuang napinsalaan sa labas ng mall dahil sa tama ng bala. Agad siyang isinugod sa ospital at inilagay sa ICU. Sa kasong isinampalaban kay Alan Coley, kinasuhan siya ng aggravated malicious wounding at illegal discharge of firearm sa loob ng gusali. Pero kalaunan, nagdesisyon ang jury na hindi siya guilty sa pangunahing kaso dahil sa ebidensya na nagpapakitang self-defense ang kanyang ginawa. Gayunpaman, napatunayang guilty pa rin siya sa pagputok ng sandata sa loob ng gusali. Matapos ang ilang buwan ng legal proceedings, siya ay pinalaya noong December 2023. Samantala, si Tanner Cook ay patuloy pa ring gumagawa ng prank videos kahit matapos ang insidente. Noong September 2, 2023, lumabas pa siya sa isang video ng Classified Goons na pinamagatang Detained at the Airport na muling umani ng matinding negatibong reaksyon mula sa publiko.